Yun, tama ka doon. Lahat yun tama. Na-joke lang. Wait lang. Sa akin kasi, nung time ko, yun din. Kasi nga, ang tagal ko sa AirAsia. So, natatakot akong lumabas sa comfort zone ko. Tama. So, ang dami kong question bago ko mag-apply sa Etihad na kaya ko bang mag-ibang bansa? Kaya ko bang malayo sa family? Kaya ko ba na... Ang base nyo ba lang is Pinas din? Yeah, Manila lang. Manila. So, local flights, may international flights, pero turnaround lang kami. So, laging nakakauwi sa house. So, yun na yung buhay mo eh. Parang doon ka na nasanay. So, bago ako mag-apply, talagang pinag-isipan kong mabuti kung kaya ko ba. Mentally, physically. Correct. Like, hindi siya basta-basta na gusto ko mag-ibang bansa, ganun. Or gusto ko maging cabin crew ng Etihad. Hindi. Ano talaga, kailangan mo siyang pag-isipan. Pati, yung kagaya rin na sinabi ni Sandra, walang mangyayari kung hindi ka magta-try. Napaka-importante na, yun nga, na walang masama na, isipin mo na walang masama na mag-try. Kesa, pagsisihan mo sa huli na hindi ka nag-try. Kasi nung ako, nung time ko, kesa sa huli na, nung time ko kasi, nung nakatanggap ako ng invitation, wala akong ibang sinabihan, yung papa ko lang. Sabi ko sa papa ko, papa na nakatanggap ako ng invitation ng Etihad. Pero baka hindi ako pumunta kasi hindi ko alam kung kaya ko or ang daming doubt, ang dami kong iniisip. Pero wala, yung papa ko talagang sabi niya sa akin, walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Kaysa pagsisihan mo sa dulo na hindi mo trinay yan. Ang gandang company yan, Etihad. So, ayun, kailangan mo lang talagang lakas ng loob. Correct. And mag-take ka ng risk talaga. Kasi nga hindi siya madali. Sabi nga ni Basha, I want to stop wondering what ifs. Yeah, correct. Lakas I wanna know what is. Ganon. Yeah, ganon. So, ayun. So, be ready lang din. Kung kagaya ko, since open day ako sa ibang bansa, kailangan financially, hindi ko naman sinasabi na kailangan ng malaking money. Pero yun nga, kailangan financially ready ka. Tapos, yun, mentally ready ka na... Alam mo ba, nung bago ako umalis ng Pinas noon, isinanla pa namin yung lote ng bahay namin. Kasi, yung titulo. Kasi para may budget ako noon papuntang ibang bansa. Ganon ka risk yung ginawa ko para lang makapunta ako ng Saudi. Tapos eventually nabayaran. Diba? I mean, worth it siya. Oo. Kailangan talaga tulungan. Yeah. So, tulungan din talaga. Pati yun, kung mag-fail ka man, wag kang matakot na mag-try ulit. Try lang ng try. Kung yun talaga, kunyari pagiging cabin crew yung sa tingin mong yun talaga yung gusto mo, go lang, go. Walang masamang mag-try na mag-try. Ito, normally, napansin ko to sa mga applicants, tsaka, hindi lang sa dito sa yung bansa, pati sa mga applicants sa Pinas. Una, kapag mag-a-apply, nakikita ko yung hair hindi talaga nakaayos. Parang binasta lang. Oo, meron pa nga, nakalugay pa. Tapos, yung medyo may mga nakatayong buhok, o kaya naman, yung hindi, for me siguro, ang ban. Siguro depende sa apply mong airline. Kasi meron naman talagang airline na like, AirAsia, pwede kang maglugay eh. Correct. Pwede kang magkulot. Nila nakalugay. So, pero kung alam mo yung like yung style and image or grooming nung pag-apply mo, so kailangan dapat ganun talaga. Mag-search ka, ganyan. Kasi recently, nung nakita ko yung mga nag-a-apply for this specific airline, grabe yung nakaban nga sila, pero gulo-gulo. So, parang binasta lang. Maganda doon. I-YouTube nyo na kung paano mag-ban ng maayos. Yeah. Tapos kahit mag-hairspray lang kayo para malinis tingnan. Kasi kumbaga pang mag-apply kayo, i-manifest nyo na FA kayo. So, dapat itsurang FA din yung itsura nyo sa application day. Kasi hindi naman pwedeng iisipin nyo na, application day lang nun to, kaya rin wag muna. Dapat nga doon kayo magpabibo ng physical nyo Tapos next, nakita ko, yung mga kuko. Dapat, siguro, kahit night before, i-prepare nyo na yung nails nyo. Yes. Tapos, merong isa pa doon, yung heels niya, hindi heels na
pang application day. Ang heels niya pang prom na heels. OMG. Open toes yung pointed ba yan? Open toes. Open Okay. toes to stiletto. So, hindi siya formal tignan. So, Parang hindi dapat, siya pang, dapat black shoes na close. At least, hindi naman kailangan kataasan eh. Kahit maliit na heels lang, tapos close shoes na black. Tapos, feeling ko mas prefer nila yung hindi naka-stockings. Nag-stockings ka ba nung... Hindi ako nag-stockings. Hindi rin ako Kasi nga nag-stockings. ma-hassle ka naman talaga pag nag-stockings ka pa. ipapatanggal Kasi oo. ipapatanggal din talaga nila. Kasi iti-check nila yung legs mo eh. Correct. Diba? Nakikita ko pa yung bag. Ewan ko, anong gamit mong bag nung application? Black bag. Nag-backpack ka ba o... Hindi, syempre yung... Oo, parang laptop bag. Yung iba kasi nakikita ko, naka-backpack. So, imagine Hindi niyo, siya di ba? naka-corporate attire ka. Tapos bagay, hindi siya... Hindi bagay. Hindi bagay. O kaya naman, yung iba nakikita ko, may dala-dala pang paper bag. Hindi din siya, Yeah. maayos tignan. So, maganda, bili kayo nung maliit na bag na... Kahit nga lang yung normal na envelope lang na maganda tignan, Correct. okay na yun. Or Huwag ka na magdala ng... maliit na laptop bag para paglagay nyo ng pang-retouch, yun lang. Yeah. Yung iba, revealing masyado yung May damit. clothes, yeah. Lalo na kung Middle East airline, dapat ang pang-apply nyo hindi maiksing palda, tas hindi revealing. Yeah. Pati nakalagay naman yun sa invitation kung ano yung dapat Oo, yung iba sundin kasi na. hindi Oo, sinusunod. kailangan sundin talaga kung ano man yung nandun. Yung iba, hindi sinusunod. Sa akin naman, when it comes naman sa sa interview, like, yun nga, sa assessment, magbigay ka ng 2 days or 3 days sa'yo para lang mag-aral. Kumbaga mag-aral about the airlines. Correct. Kung kaya mong mag-follow ng mga, like, di ba may mga sa Facebook naman, may mga, kunyari, Etihad group na, yung mga applicants, Tsaka yun. YouTube. Yun, malaking tulong yun na magbasa-basa ka doon na ano na-experience nila, paano yung naging assessment nila. So, may idea ka kung paano nangyayari. Tapos yun, mag-aral ka ng about sa, yun nga, sa airline. Tapos nagkatanong sila yung sa makeup. Actually, ako kasi ang motto ko lagi pag nag-a-apply ako, hindi ko masyadong pina-follow yung standard ng airline sa makeup pa. Ang inaano ko, kung saan ako maganda na itsura, kagaya kunyari yung sa Etihad, kasi di ba ang lipstick nila parang purplish. Sa akin kasi hindi bagay yung purple. So, ang ginawa ko nung open day, kung saan lang ako komportable na makeup. Though, hindi ko siya ma-advise kasi syempre, di ko naman alam kung paano yung recruiters mag-decide. Pero, basta ako, kung saan, feeling ko saan ako maganda, yeah. doon ako. Ayokong ipilit yung sarili ko sa isang shade ng lipstick na Hindi ikakapangit bagay. ko. Oo, yeah. Baka ikabagsak ko pa. Same din sa Playa Deal, no? Ng, makeup ko lang nun is hindi ko talaga, yung kagaya mga nakikita ko sa post nila. Kung saan lang yung pinaka-feel kong okay na ako, doon na ako. Same, ako din, ganun din. Pero nakikita ko so far sa iba, maganda rin yung gagayahin yung, kunyari, yung shade ng lipstick kasi para siguro makita ng recruiter kung anong itsura mo pag ganun yung lipstick mo. Pero kasi kung hindi nga bagay. Correct. Kagaya kunyari, example, Emirates, di ba? Red lipstick. Hindi kasi bagay sa akin yung red lipstick. Though feeling ko, gagawin ko, siguro light red lang, hindi yung dark na red. Yeah. Tapos hindi rin naman kailangang OA yung eyeshadow. Yung iba kasi pinipili talaga yung eyeshadow na Pakak. Oo, ang pangit, lalong tignan. Kung ano lang, light lang, okay na. Pati kasi pag kunyari pumila ka, malamang pagpapawisan ka niyan. Oo, diba? dapat advance kayong mag-isip, lalo na sa Pinas. Di ba, alam niyo naman tayo mga Pilipino, sobrang maaga talaga tayo pumila. So, dapat, kunyari, kagaya nun sa IPAMS, ang call time nila previously sa Emirates is 8 a.m. o 7 a.m. Pero may mga pumila doon na 2 a.m. And yun na lang ulit yung time na nag-recruitment yung Emirates sa Pinas. So, dapat, in-expect na nila na dadagsa talaga kasi syempre may mga manggagaling pa sa mga probinsya. So, dumating ng 2 a.m., 3 a.m. kasi kahit na pumila sila ng mahaba, hindi sila hulas kasi wala pang araw. Kahit na pumila sila doon ng 2 hours, madaling araw pa lang wala namang... Siguro konti pa hours lang, pero at least hindi kayong haggard. Unlike yung mga pumila na ng mga 6 a.m., 7 a.m. onwards, grabe yung init, grabe yung araw. So talagang pagpapawisan talaga, mahaggard ka talaga pagpasok mo sa... Yes, so ayan, thank you so much for watching my
vlog for today. Again, this is Steph. Ilalagay ko yung Instagram account niya. I-follow. Pero naka-private ka, no? Oo, naka-private. Naka-private pala siya. Anyway, ayun, thank you so much. Don't forget to like and subscribe and share this video to your friends, to your aspiring cabin crew friends. And we hope to fly with you soon. Bye! Ikaw nga muna. Huwag mo na akong tanong. Ikaw na muna. Pa-excite sa kanila. Ano ba yan, Te? Sabi ko sa'yo, hindi ako maano sa ganti. Ikat mo yan, Te, Walang pogi dito. Huwag na kayo Hindi sila ganun ka-strict. Oo. Kasi sa previous, ko yun. Okay, no comment. Hindi ko sasali yan kasi baka maano ng ano. Oo, kasi nga, di ba wala sa... Oo, baka sabihin ng... Ganun ka na ginagawa. Ikat mo yun, Te. Ang awa na sinabi natin, sabay hindi pa rin na-record. No? Ay, shootang. Ito, si ano. Asa na siya? So dulo-dulo ata yun eh. Dinilit na niya. Baka may nakausap na? Sure.